Magandang Sintrina morning po sa inyong lahat and happy New Year po. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayang lahat ngayon. And sa ngayon po ay mag-update din po tayo regarding dito sa Sintrina Alaminos, which is medyo matagal po tayo bago nakapag-update po ulit sa inyo. So recap lang po natin, ang project po na to ay along Maharlika Highway, Barangay San Benito, Alaminos, Laguna. So boundary po siya ng San Pablo, Laguna. So bago po mag San Pablo ay ito pong project na to. So this is just 2 kilometer away going to SM San Pablo. Itong project po na to ay napaka-prime ng location kasi along the highway lang siya. And kumbaga kapag along the highway din kasi ay yung mga bus going to Manila and bus going to Bicol and Lucena ay dito po mismo nadaan sa highway po na to. And very accessible din po siya. Gawa ng meron din po mga commercials na malalapit dito. Meron niyang Pure Gold sa Alaminos, one ride away lang din. Meron din po tayong 7-Eleven, McDonald's, tapos iba pang commercial areas na malapit sa McDonald's, which is just less than 1 kilometer away lang mula po dito sa project na to. And then meron din pong school, Montessori school na malapit. And meron din po tayong mga public school na malapit din po dito sa project na to. So very accessible lang po yung lahat at one ride away lang kung mag-commute po kayo for example. Pero if ever naman na may sarili kayong vehicle, ay mas mabilis din po ninyong ma-access ang mga iyon. Ang project din po na to ay malapit sa mga government agencies just like yung BIR, LTO, and mga private companies such as Toyota, Ford, Suzuki, Honda. Yan yung mga ilan na mga major na car dealership na malapit din po sa area. Ang ilan pa sa tanong na madalas na tinatanong ibang clients ay kung hindi po babahain dito sa area na to. Well, I am 100% sure and I'm proud to say po na hindi po binabaha ang Sintrina Alaminos. Marami na pong bagyong dumaan. Ni minsan ay hindi po bumabaha sa Sintrina po. Kasi napaka-elevated po ng area na to. And then mapapansin nyo naman po na palibot din po ito ng bundok ang area na to. Another question na madalas pong tinatanong ng client is meron bang fault line dito? So ang project po na to ay malayo po sa fault line, no? So kung familiar kayo sa West Valley Fault, ang West Valley Fault po ay mula po yun Marikina, San Mateo, Rizal, going to nakaparallel po sa SLEX and going to Tagaytay area, ang portion of Cavite po. So hanggang doon lang po yun. Ito pong Sintrina Alaminos ay malayo po sa mga area po na iyon. Another question po ng client is wala bang hidden charges yung mga bahay na binebenta po natin? Well, ang project po na to or ang mga bahay po na binebenta po natin ay no hidden charges po. Ibig sabihin po, yung price na ibibigay po sa inyo ng developer, yun po mismo yung kabuuang presyo po or total contract price po siya kumbaga. Yung miscellaneous fees po dito, makikita nyo rin naman sa computation na yun po yung sa titling ay kasama na rin po, no? Kumbaga, parang naka-free na nga po yun na nakalagay doon sa computation natin. And then free na rin po yung water and electricity connection. So wala na kayong alalahanin pa once na lilipat po kayo. Bali meron po tayong tinatawag na association dues, no? Na para sa mga maintenance, no? Pag-maintain ng mga swimming pool, amenity area, guardhouse, yung pagbabayad po nun, and other maintenance po. So ito po ay binabayaran once na nakalipat na yung kliyente. Pero as of now po, yung mga clients po natin na nandito po sa Sintrina Alaminos na nakatira ay hindi pa po sila nagbabayad nito. Meron kasing occupancy rate tayong kailangang ma-meet bago po tayo mag-impose ng ASOP dues, which is from our previous project. The usual po ay nakatira na sila ng 3 years to 4 years po bago pa lang po nag-impose ng pagbabayad ng association dues po. Pero depende rin po kasi yun sa pag-move din ng mga client, no? Kasi ang pinaka-basis po talaga natin is yung percentage ng
mga nakatira or nag-move in na po sa area ng isang subdivision. Aside po pala sa titling and move-in charges and water and electricity connection na parang free na po siya ng developer once na mag-purchase po kayo dito ng property sa Centrina, yung bank charges po na tinatawag naman po natin ay parang promo na rin po na naka-attach yun dito sa Centrina, na once na ma-loan approve po kayo sa certain banks na accredited po namin, ay ibig sabihin po nun ay sagot na ng developer yung mga charges po ng bank. Hindi nga lang po lahat-lahat ng charges, possibly po ay may mga charges po doon na hindi po naka-intact doon sa agreement, pero majority po nun ng charges ay sagot po ng developer. Another question po ng client ay kung complete turnover na po ba yung bahay. So, ang bahay po natin ay complete turnover na. So, ibig sabihin, meron po siyang tiles na, merong bedroom partition, merong ceiling, as in complete na po lahat. Ang wala lang po dito na kasama, which is bihira lang naman ng developer ang magbibigay ng gate and fence. So, yun po ang hindi natin kasama. Another question po ng client is, kung what if wala akong existing na savings account sa certain bank na to, ma-approve po ba ako sa mga accredited banks nyo? Well, ang importante lang naman dito, once na mag-apply po tayo ng loan, ay wala po tayong bad record sa bangko. So, ang bad record po, for example, is yung meron kayong credit card na hindi nyo na-settled, which is 3 years ago, 5 years ago. Kumbaga, okay lang may credit card, pero dapat ay nababayaran po natin ng maayos. Isa po sa possible na maging maka-affect din po sa loan application ng client is yung nabatakan ng sasakyan. And another thing po is yung syempre, ang pinaka-importante sa lahat is yung income capacity po ng client. Yun po talaga ang tinitingnan, majority ng mga banks po, regardless kung meron kayong savings na existing sa kanila o wala. So, importante po yun. Pero dito naman sa Centrina Alaminos, ay bago naman po tayo nagpapareserve ng client, ay minimake sure po natin na yung income na requirement po ay pasok po. Ibig sabihin, halimbawa po na magkaroon naman ng kulang sa required na salary, ay pwede po tayo magdagdag ng co-borrower. Doon po yung papasok. So, if ma-provide po yun ng client, kahit na kulang yung sahod niya, pero meron naman siyang co-borrower na i-fill yung kulang na income documents, ay papasok po tayo doon, papasa po tayo. So, hindi tayo basta-basta na pinapasok ng alanganin yung kliyente. Kumbaga, once na ma-approve po kayo sa assessment ng ating marketing po, ay automatic po yun, 100% po tayo na ma-approve po kayo, unless na lang hindi po kayo from the start po ng ating conversation or along the way po na magre-reserve po kayo, kapag tinatanong po kayo dun sa aming marketing, ay meron po kayong mga ibang bagay na hindi po na dinidisclose sa amin. So kumbaga, dapat po transparent po talaga kayo para po maiwasan po natin yung mga hindi pagpasa pagdating sa bangko po. Pero wag po pa rin po kayong mawala ng pag-asa, kasi meron po akong scenario, own experience ko po ito, own client ko po, na na-approve po sa bangko kahit na may previous bad record siya na hindi na-settle sa certain banks. So, ang scenario kasi na to, hindi niya dinisclose sa akin yung kanyang past na experience which is ito yung nagkaroon siya ng problema niya. Hindi niya nahulugan yung kanyang loan amortization sa certain condominium na kinuha niya. Kasi nagka-problema siya financially nung nag-abroad siya. So, nahirapan siya along the way. Pero, since na meron po siyang existing na good standing and meron siyang savings account sa one of our accredited banks, ay nagawan po yun ng paraan na
ma-approve po siya, which is hindi po yun maliit na unit lang, no? Malaking unit po yung na-approve sa kanya kasi 2 unit po yun, isang Lavin na pinakamalaki tapos isa sa smallest unit namin na si Ara naman. So which is good thing, no? So which is bihira lang naman na scenario, hindi naman talaga requirement na magkaroon po kayo ng existing savings. So para lang to sa scenario, sa case po na same lang sa kanya. Moving on sa another question na possibly isa sa mga itatanong nyo po is ano ba yung ibang financing na meron po tayo. So ngayon po, meron tayong bank financing, meron tayong deferred payment. Ito po yung kung halimbawa big units po just like Raya, Amira and Lavin House po ay up to 36 months po siya babayaran yung buong amount. Pero kung small units naman just like yung Avina and Ara units naman po natin ay 30 months po siya maximum pwedeng bayaran ng walang interest po. Then meron po tayong financing na cash payment, your one-time payment, and then meron din po tayong financing na in-house. So kapag in-house financing po, mas malaki po yung required na down payment. At least minimum po nito ay 20%. Tapos yung 80% naman po yung papasok natin sa in-house. So ito po yung medyo complicated yung mga income documents or complicated yung status ng client, no? So kumbaga, pero yung ibang scenario po dito, may mga cases din po na halimbawa hindi ka makapag-comply agad ng yung mga requirements kahit na hindi naman complicated yung status mo, ay nagfo-fall ng in-house financing kapag alanganin yung pag-aasikaso ng mga requirements or alanganin yung application pagdating sa bangko. So, temporary talaga, mafo-fall po kayo sa in-house financing. Ito po yung mga cases na yun. And lastly po, na financing po natin na bago po ay yung Pag-ibig financing po. So, sa Pag-ibig financing po ay bago lang po ito, no? At hindi po lahat ng units ay pwede po sa Pag-ibig financing. Gawa ng sa Pag-ibig po ay meron po tayong limitation. Kung familiar po kayo, 6 million po yung maximum loan na amount na pwedeng i-cover ng Pag-ibig. Pero magdidepende pa rin po yun kung paano nila i-assess yung certain property. So, depende yun sa kanila. Hindi 100% na makukonsume or i-cover nila yung 6 million na loan ng isang property. So, kaya po, dito po sa Centrina Alaminos po, doon meron po kayong Pag-ibig, ay medyo malaki po yung required na down payment po. Kasi for bank financing kasi, meron tayong at least minimum po ay 10% down payment. Pagdating po sa Pag-ibig, ay 30% down payment, tapos payable po siya ng 24 months, which is triple po siya sa magiging monthly down payment ng bangko. Kasi sa bangko, 10% down payment lang, tapos 24 months to pay. Ang reason behind that, bakit mas malaki yung required down payment ng Pag-ibig po is para po maiwasan po natin yung bank loan na difference po. Alright, I'm pretty sure na napakarami nyo pa pong question regarding sa property po na to, regarding sa bahay po na to, regarding sa house model na kukunin nyo, and regarding sa price po ng bahay. Pero pwede nyo po akong i-direct contact sa number na makikita nyo po sa baba. Ang main reason lang po natin kung bakit tayo upload po sa inyo at nag-update po sa inyo ngayon is magkakaroon po tayo ng price increase, which is supposedly ay January 1, 2026. Pero in-extend po natin, ang magiging date po ng price increase ay January 12, 2026 na po. So which is good thing po para po sa mga gustong humabol pa, meron pa po kayong time or enough leeway para po makakuha ng property at hindi ma-affect ng price increase po. Kumbaga, ma-avail nyo pa yung old price. By the way, meron po tayong commercial na bubuksan. It's a 2,033 square meters na area and 28,000 per square meter. Included na dito yung VAT and titling fees. So, ito po yung commercial area na to.
which is talagang along the highway po siya, no? May restriction lang po dito. Ito po ay hindi po pwede dito yung mga fuel station, hindi rin pwede dito yung mga warehouse or yung mga production na delikado sa health ng mga residents po dito. Hindi rin po pwede yung hardware dito kasi kapag pag hardware, maraming mga materyales na pwedeng makasagabal sa in and out ng mga sasakyan dito sa mismong subdivision po. Pero ito po, pwede po siyang convenience, commercial, pwedeng office, building ang itatayo dyan sa area na yan. So ito po ay bungad na bungad lang. So talagang marami pa po kayong pwedeng maging target dito sa mismong loob ng subdivision gawa ng malaki pa po yung subdivision ng Centrina. So meron pang bubuksan ng mga ibang area dyan, phase 3, phase 4, up to phase 5 po. So once na kumuha kayo ng commercial dito, ay siguradong papatok yun. Kasi sigurado na marami kayong mga direct na buyer or direct na customer po. Outside pa po dyan yung mga customers na galing po sa labas. Alright, so from left to right po, ito po yung tatlong biggest na houses po natin sa Centrina, Alaminos. Left to right ay si Raya, gitna po ay si Amira, and then biggest natin ay si Lavin. Alright, so ito yung malaking block na portion po na to ay ang ating amenity area. So currently po, ang basketball court po yung inuuna natin dito, which is first quarter next year po ay matatapos na. So ayun, if ever na interesado po kayo sa project na to, ay mag-message po kayo sa akin sa number sa baba po. Again, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at panunood sa akin channel. May ginawa po akong computation, summary lang po ito, very short lang, para lang po magka-idea kayo ng prices natin per house model. Ang price po na ito ay price po ito ng bago mag-price increase po. So, kapag nagkaroon na po ng price increase, so possible po ay mas mataas na po sa price na to. And then yung computation po na binigay ko sa inyo ay naka-base po ito sa lowest na available na unit. So, some of this unit ay corner na kasi yun lang po yung available natin. For Lavin naman, meron po akong ginawang dalawang computation ng inner and corner para magkaroon kayo ng comparison. So yun lang po and see you soon sa Centrina, Alaminos.